Alam niyo ba na kahit walang karne at itlog lang ang sahog ng gulay ay solve na. Kaya ito nga yung aking iluluto ngayon para sa pananghalian ng aking pamilya. Basta talaga merong itlog na lulutuin, nandyan talaga si Via para nga tumulong sa akin sa pagmix ng itlog. Kaya hinayaan ko na lang na siya yung magmix ng itlog. Bale sa itlog pala, naglagay lang kami ng asin, paminta at asukal. Dito muna nga kami sa loob nagluto ni Via dahil nga nagje-general cleaning yung asawa ko sa terrace. Pagkatapos ng mamix yung itlog, nag-start na rin kami sa pagluto. Habang iniinit nga pala yung kawali, gusto ko muna magpasalamat sa mga taong nagbigay neto ng gulay. God bless you more. Napaaga nga ako ng lagay ng itlog, hindi pa nga kasi masyadong mainit yung mantika. Kaya yung ginawa ko, nilaksan ko na lang yung apoy. Pagkatapos, hinalo ko nga lang ng hinalo hanggang sa madry yung itlog. At nung okay na nga, kinuha ko na rin ito pagkatapos sinet aside. Pagkatapos naglagay na ako ulit ng mantika para naman sa pagisa ng mga gulay. Inuna ko munang ginisa yung bawang. At nung golden brown na ito, nilagay ko na rin yung onion leaves. Dahil nga marami pa ring onion leaves, kaya onion leaves pa rin yung ginamit ko. Kaya ginisa ko na rin yan kasama ng bawang. At nung okay na, nilagay ko na itong bell pepper. Alam nyo, ma-share ko lang, binili ko nga itong bell pepper kanina sa tindahan. Pero hindi na nga binenta at binigay na lang dahil nga meron na daw itong kunting kulubot. Nahiya na lang ako kaya bumili na lang ako ng prutas kasi sa amin pwede pa talagang ibenta yung mga ganon. Anyway, maraming salamat po and God bless you more. Balik na nga ako sa aking niluluto. Nung okay na yung bell pepper, nilagay ko na rin yung carrots. Hinalo-halo at hinayaan ng ilang minuto hanggang sa lumambot. Kumusta nga pala yung weather dyan sa inyo? Kasi sa amin ngayon, sobrang lamig talaga. Kaya nga yung asawa ko dyan, kilos ng kilos para nga malabanan kahit papaano yung lamig. Habang pinapalambot ko nga dyan yung carrots, tinimplahan ko na rin ito ng asin, paminta at kunting asukal ulit. At nung okay na nga yung carrots, nilagay ko na rin itong repolyo. Ito pa nga yung isang gulay na gustong gusto ko talaga. At hinalo ko rin yan ng hinalo ulit. And nire-rest ko rin nga yan ng ilang minuto. Naglagay na rin pala ako ng oyster pampalasa at saka pala kalahating Nor cube, hindi ko na kasi nasama sa video. At nung okay na nga yung gulay, sinama ko na rin itong itlog na niluto kanina. Hinalo lang ng hinalo para talagang halong-halo ang lahat ng ingredients. At kapag medyo kulang nga sa lasa, nagdadagdag na lang ako ng ilan pang mga pampalasa. Naglagay din pala ako ng 1 cup na tubig para sa konting sauce. At sa point nga na to, amoy na amoy ko na yung aroma ng gulay at itlog. At nung okay na nga, kinuha ko na rin ito para ma-serve na rin nga sa aking pamilya. At sa ganitong klaseng ulam, solve na solve ng aking pamilya. Basta bago kumain, huwag kalimutan magpasalamat sa Panginoon dahil siya nga ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Kain po tayo. Kinahaponan nga naglakad kami ulit. Pupunta nga kami sa subdivision na yan para nga sa Bible study. At sa point nga na to, medyo malapit na kami. Pero kapag ganito nga kasama kami ni Via, umaabot talaga kami ng 45 minutes sa paglalakad. Pero syempre salamat pa rin sa Diyos at nakakarating naman kami kahit nga medyo matagal. Nandito na rin nga pala kami sa bahay na aming pagpa-Bible studyhan. Pagkatapos nga naglakad na naman kami ulit pa uwi. Pero sobrang na-enjoy namin yung paglalakad. Paano ba naman kasi ganito kagandang view ang aming nakikita. Hanggang sa ginabi na nga talaga kami sa paglalakad. At ito namang asawa ko pagod na pagod na. Paano ba naman kasi si Via ayaw magpakarga sa akin. Pero sa point nga na to, malapit na rin kami sa amin. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat. To God be the glory and thank you for watching.